Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Fury 12 Hours. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang lalaking nagngangalang Danny. Ang buhay nito ay isang patunay ng mga sugat ng nakaraan. Namatayan siya ng asawa at 2 anak sa isang malagim na pagsabog. Natagpuan at naiburol ng maayos ang kanyang asawa at anak na babae, ngunit ang katawan ng kanyang anak na lalaki ay hindi kailanman nakita. Sa loob ng 10 taon, linggo-linggo siyang pumupunta sa himpilan ng pulisya, umaasang makakarinig ng kahit kaunting balita tungkol sa kanyang nawawalang anak. Ngunit iisa lang ang lagi niyang natatanggap na balita, na bumalik na lang siya sa susunod na linggo. Sa bawat pagkakataon, sumasakay siya ng bus pa uwi. Sanay na rin ang driver sa kanyang routine, kaya't napapailing na lang ito sa pagkaseryoso ni Danny. Sa huli, pinayuhan na lang siya nito na tanggapin na lang ang katotohanan na malamang ay wala na talaga ang kanyang anak. Ngunit matigas ang loob ni Danny. Umiling siya at sinabing hindi siya kailanman makaka-move on hanggat hindi niya nahihimlay ng maayos ang kanyang anak. Dagdag pa nito na may kakaibang pulang nunal sa batok ang kanyang anak. Araw-araw, minamanage ni Danny ang isang maliit na tindahan na siya ring nagsisilbing tahanan niya. Isang araw, habang abala siya sa pagbabantay ng tindahan, isang customer ang nag-eskandalo. Sa kabutihang palad, isang matapang na babaeng nakapula ang sumaklolo at mabilis na naayos ang gulo. Ilang sandali pa, dumating ang 2 pulis na nagpapatrol at halatang kilalang-kilala nila si Danny. Isa sa mga pulis ang nagbiro na turuan siya ni Danny ng kung fu dahil sa likod ng kanyang kalmadong anyo ay may itinatago itong bangis. Noon lamang nalaman ng iba na si Danny ay dating miyembro pala ng Chinese Special Forces at isang dalubhasa sa kung fu. Habang nag-uusap sila, biglang naalala ni Danny ang kanyang nakaraan. 10 taon na ang nakalilipas. Makikita noon na bago pa ang kanyang mini-mart, isang maliit ngunit maayos na tindahan na mayroon pang lihim na lagusan sa ilalim ng lupa. Sa araw na yun, niregaluhan din siya ng kanyang asawa ng isang second-hand na kotse bilang regalo sa kanilang anibersaryo. Ngunit ang matamis na alaala ay biglang nabasag nang biglang gumalaw ng malakas ang sahig ng mini-mart. Niyanig sila ng isang napakalakas na lindol. Isang oras bago ang insidente, sa isang safe house, 2 banyagang sundalo ang nagbabantay sa isang babae na pangunahing saksi at may hawak ng sikreto sa isang malaking kaso. Samantala, sa labas ng bahay, may ilang kabataang lokal na nanggugulo sa mga banyagang sundalo na tila sinusubukan ang kanilang pasensya. At nang halos mapikon na ang mga sundalo sa inis, bigla namang sumugod ang isang grupo ng mga armadong lalaki na nakatakip ang mga mukha. Sa gitna ng tensyon, isa sa mga babaeng sundalo ang nagtangkang tulungan ang isang batang babae na takot habang ang isa pang gwardya ay nabaril at napatay. Ang babaeng sundalo na nakakita sa batang umiiyak ay pinaslang din. Habang matindi ang nangyayaring labanan, ang babaeng witness na dapat nilang pinoprotektahan ay biglang naglaho na parang bula. Wala na silang oras para hanapin ito dahil isa pang panibagong grupo ng mga kalaban ang mabilis na lumusob at muling umatake sa kanila. Matapos ang madugong labanan, binihag ng mga armadong lalaki ang gwardya at dinala ito sa harap ng leader ng grupo, isang walang awa at malupit na pinuno ng mafia na kilala sa tawag na The Father. Makikita sa tabi nito ang misteryosong babae na nagngangalang Bella. Inamin ng banyagang sundalo na nakatakas ang taong hinahanap nila. Makalipas ang ilang sandali, ibinigay ng isang lalaki na nagngangalang Steven ang kanang kamay ng The Father ang isang cellphone dito. Tawag iyon mula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Galit na galit ang opisyal dahil naglakas loob silang umatake sa isang komunidad ng mga Chino. Ngunit kalmadong sumagot ang The Father na ang tanging gusto nila ay ang babae na may hawak ng kanyang pinakamalaking lihim. Kung hindi nila mahuli ang babae, buong operasyon nila ay tuluyang mabubuwag. Kaya't binigyan sila ng opisyal ng isang ultimatum. May 12 oras lang silang palugit para mahanap ang target.
Samantala, balik sa Minimart, biglang naputol ang lahat ng komunikasyon. Tumating naman ang ibang mga lokal upang magtago. Ilang sandali lang, pumasok naman ang isang pari at isang babaeng nagngangalang Sheila, bitbit ang isang batang sugatan. Agad kumilos si Danny gamit ang kanyang kaalaman. Maingat niyang inalis ang namuong dugo sa tiyan ng bata. Dahil sa kanyang mabilis na aksyon, nagkamalay muli ang bata at lahat ay nakahinga ng maluwag. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang The Father at ang kanyang grupo upang palibutan ang tindahan. Ang mayabang na customer naman ay nagpa siyang lumabas at sumuko, ngunit walang awa silang pinagbabaril ng mga tauhan ng The Father. Nanginig sa takot ang mayabang na lalaki na nabuhay lamang dahil mabilis siyang hinila pabalik ni Danny sa loob ng Minimart. Doon, napagtanto ng lahat na ang totoong pakay ng mga salarin ay walang iba kundi si Sheila, ang hinahanap ng The Father mula pa sa umpisa. Pagkatapos ay binigyan ng The Father si Danny ng 3 minuto para isuko si Sheila. Samantala, si Sheila na kanina'y takot na takot ay nagpa siya ng isakripisyo ang sarili. Palihim niyang inabot kay Danny ang chip, ang lihim na hinahanap ng mga kriminal. Pinigilan naman ni Danny si Sheila at mabilis na isinara ng biglaan ang mga rolling door ng tindahan. Agad namang inutusan ni The Father ang kanyang kanang kamay, isang lalaki na may bakal na timba na nakapatong sa ulo na tinatawag na Bruno, na pumasok sa loob at kuhanin si Sheila ng puwersahan. Sa loob ng Minimart, galit na galit ang iba dahil sa ginawa ni Danny, ngunit may isang nagtangkang hilahin si Sheila palabas at ibigay sa mga armadong lalaki. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ay pinaulanan sila ng bala ng mga tulisan. Agad na inutusan ni Danny si Frank na dalhin ang lahat pababa sa basement ng tindahan. Habang naghahanda ang grupo, mabilis na nag-assemble si Danny ng isang simpleng patibong. Ang takip ng lagusan papunta sa ilalim ng lupa ay napakahirap buksan, ngunit gamit ang kanyang karanasan bilang dating Special Forces at kaalaman sa science at engineering, natanggal niya ang takip. Samantala, nakapasok na sina Bruno at ang kanyang tropa sa Minimart. Hindi nila alam na may inihandang patibong pala si Danny na nakaabang na para sa kanila. Nagawang madala ni Danny ang lahat sa basement sa pamamagitan ng secret tunnel. Ngunit dahil kinalawang na at sira na ang pinto sa labasan, napilitan sina Danny, Frank at isang lalaking tinatawag na Kat kasama ang kanyang maliit na kuting na bumalik sa itaas upang kumuha ng mga kagamitan. Gumamit si Danny ng smoke bomb upang linlangin ang mga kalaban sa labas na nagbigay sa kanila ng kaunting oras para makakuha ng mga gamit sina Frank at Kat. Ngunit hindi nila inaasahan na buhay pa si Bruno. Bigla siyang lumabas at walang habas na inatake si Danny. Habang nahihirapan si Danny sa pakikipaglaban, biglang sumulpot si Kat upang tulungan siya. Sa kasamaang palad, matapos siyang atakihin ni Bruno at ihagis ng malakas, si Kat ay nasawi. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba akong makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Makalipas lamang ang ilang sandali, dumating ang iba pang mga tauhan ng The Father, kaya't napilitang harapin lahat ito ni Danny ng mag-isa. At kahit marami ang mga ito, nagawa pa rin ni Danny na pabagsakin at tapusin ang lahat. Sa huli, si Bruno na pinakamatatag at pinakamalakas ay nasawi rin sa mga kamay ni Danny sa isang malagim na pagtatapos. Nang matagpuan ni Bella ang bangkay ni Bruno na itinuturing niyang sariling kapatid, napaiyak ito sa matinding dalamhati. Lumapit naman sa kanya ang The Father at sinabing huwag siyang malugmok sa kalungkutan.
Sa mga oras na yon, si Bella na nilamon ng galit at bighati ay nagpasyang siya mismo ang magiganti at hahanting kay Danny ng mag-isa. Sinubukan siyang pigilan ng The Father, ngunit agad na nagsalita si Steven, ang kanyang kanang kamay, at nagboluntaryong sumama. Dahil konti na lamang ang oras na natitira bago ang takdang oras na ibinigay ng opisyal, alam ng The Father na kailangang manatili at nakatuon si Steven sa misyon. Kaya't inutusan niya ang iba pang mga tauhan na habulin si Bella upang samahan sa paghahanap kay Danny. Samantala, sa underground, sinabi ni Danny sa mga kasamahan na magpatuloy sa paglalakad sa lagusan habang siya naman ay maiiwan upang harangin ang mga kalaban. Alam ni Danny na mahihirapan siya, ngunit handa siyang sumugal. Pagkatapos niyang mapuksa ang mga tauhan ng The Father, dumating si Bella at sumiklab ang isang matinding laban sa pagitan nilang dalawa. Nagulat siya dahil halos magkapantay lang sila ng lakas. Nasugatan ng malubha si Danny, ngunit dahil sa kanyang karanasan sa mundo na puno ng karahasan, nagawa niyang baliktarin ang laban. Ginamit pa niya ang sariling sandata ni Bella laban dito at sa huli ay natalo niya ang babae. Nang mapagtanto ni Bella na wala na siyang laban, hinugot niya ang mga pin ng 2 granada at sabay nitong pinasabog. Dahilan para sumabog ang lagusan. Sa tindi ng pagsabog, nawalan ng malay si Danny. Habang nasa pagitan ng kamalayan at panaginip, muling bumalik si Danny sa kanyang nakaraan nang binigyan siya ng kanyang anak ng relo na may alarm. Ang alaala ay nagsilbing paalala sa kanya na hindi siya dapat sumuko dahil patuloy pa ring tumatakbo ang oras. Pagkatapos ay nagising si Danny matapos marinig ang mahinang tunog na mula sa kanyang relo. Duguan ang kanyang katawan, puno ng sugat at pasa. Ngunit pinilit niyang tumayo at sinundan ang direksyon ng kanyang grupo. Pagdating sa dulo ng lagusan, nalaman niya na mahigpit na nakalak ang bakal na pinto. Samantala, nalaman ng The Father na bumagsak ang tunnel at dahil dito, nagngingit-ngit ito sa matinding galit. Pagkatapos, inutusan nito si Steven at ang kanyang mga tauhan na agad na pumasok sa lagusan upang hanapin at patayin si Danny. Samantala, ang grupo ng mga nakaligtas ay nananatiling nakakulong sa madilim at makipot na lagusan. Sa gitna ng tensyon, lumuhod ang pari at taimtim na nagdasal, hindi lamang para sa kanilang kaligtasan, kundi pati na rin sa mga taong naging dahilan ng kanilang paghihirap. Naguluhan naman ang iba at nagtanong kung bakit niya ipinagdarasal ang mga taong tila wala ng konsensya o puso. Doon, nagsimulang magkwento ang pari tungkol sa kanyang karanasan noong ito ay naglilingkod pa sa lungsod na iyon. Ikinuwento nito na ang mga armadong lalaki na iyon ay dati lamang mga kabataang palaboy na umaasa sa libreng tinapay na ibinibigay ng mga simbahan tuwing linggo. Ngunit makalipas ang ilang taon, bumalik ang mga ito na may mga takip na ang mukha at may hawak ng mga baril. Hindi na sila mga inosenteng pulubi, kundi mga sundalong tinuruan at inupahang pumatay. At ang leader ng mga batang iyon noon sa simbahan ay walang iba kundi si Steven. Samantala, muling bumalik ang mapapait na alaala kay Danny. Sa kanyang panaginip, nakita niyang muli ang sarili na puno ng sugat, habang ang kanyang pamilya ay nakakulong sa loob ng nagliliyab na kotse. Nakita niyang lahat ang nangyayari, ngunit wala siyang nagawa para iligtas ang mga ito. Wala nang nagawa si Danny kundi titigan at maramdaman ang matinding takot habang nilalamon ng apoy ang mga taong pinakamamahal niya. Habang pinapanood niya ang trahedya, tila unti-unting nawawala ang lahat ng pag-asa sa kanyang puso. Bigla siyang nagising mula sa bangungot, pawis na pawis at hingal na hingal. Sa kanyang pagmulat, nakita niyang nakaupo si Sheila sa kanyang tabi. Doon, isiniwalat ni Sheila ang isang malaking lihim.
Ang chip na hawak niya ay naglalaman ng mga record ng krimen ng isang napakamapanganib na grupo ng mafia, ang sindikatong kinakatakutan sa buong Timog Silangang Asya. Higit pa roon, nakatago rin sa chip ang mahigit 3 bilyong dolyar sa anyong electronic money, kaya ganoon na lang ang pagkahumaling ng The Father sa paghahanap sa kanya. Inamin din ni Sheila na dating miyembro siya ng nasabing organisasyon, isang grupo na binuo ng mga ulilang bata na pinalaki at sinanay upang maging mamamatay tao. Dahil bihasa siya sa computer at technology, inilagay siya sa IT team ng grupo at binigyan ng access sa lahat ng secret files. Doon ay nadiskubre niya ang listahan ng mga politisyan na buhaya na kasangkot sa Ghost Project. Ay teka, iba pala yun, sorry. Balik tayo sa kwento. Doon niya nadiskubre ang isang nakakagimbal na katotohanan na ang naging dahilan ng pagkaulila nila ay planado mismo ng organisasyon. Sa loob ng 3 taon, palihim niyang pinagplanuhan ang kanyang pagtakas, dala ang chip bilang ebidensya. Ngayon, gusto na niyang ibigay kay Danny ang chip dahil ramdam niyang hindi na siya magtatagal. Ngunit tumanggi si Danny, mahinahon ngunit matigas nitong sinabi na wala siyang ibang dahilan upang mabuhay kundi hanapin ang kanyang anak. Iginit ni Danny na si Sheila ang kailangang maghatid ng chip sa tamang mga tao. Habang lumulubog sila sa kawalan ng pag-asa, biglang umihip ang malamig na hangin, senyales na may siwang sa pader na maaari nilang daanan palabas. Agad na sinundan ni Frank ang pinagmumulan ng hangin at natagpuan niya ang isang marupok na bahagi ng pader na pwedeng mabasag. Sa kabilang banda, sa panig ng mga kalaban, nakuha ng isa sa mga tauhan ang mapa ng secret tunnel. Hindi na nag-aksaya ng oras si Steven at agad niyang pinangunahan ang kanyang mga tauhan papunta sa pintuang posibleng daanan palabas. Inutusan naman ng The Father ang ilan sa kanila na maiwan upang kunin at dalhin palabas ang bangkay ni Bella. Pagsapit ng umaga, matagumpay na natagpuan ng grupo ni Danny ang isang labasan sa pamamagitan ng air vent ng isang tore. Matapos ang mahabang pagkakakulong sa dilim, sa wakas ay nakalanghap muli sila ng sariwang hangin, tanda ng kalayaan. Ngunit saglit lamang ang kanilang ginhawa. Mula sa malayo, isang mahusay na sniper ng kalaban ang matyagang naghihintay. Sa loob lang ng ilang segundo, nabaril nito ang kalahati ng grupo at agad na iniulat ang kanilang kinaroroonan kay Steven. Mabilis na nagplano si Danny at sumiklab ang isang matinding barilan. Sa tulong ng kanyang pagiging kalmado at galing sa pagbaril, nagawa ni Danny na mapapagsak ang sniper at muling mailigtas ang natitirang kasamahan niya. Pagkatapos ng labanan, agad na tumakas si Danny kasama ang natitirang mga nakaligtas, sina Frank, Sheila at ang pari. Nagmamadali silang lumayo mula sa lugar bago pa tumating ang mga tauhan ng The Father. Ilang sandali lang, dumating na sila Steven, ngunit wala silang nadatnan. Labis na nadismaya ang The Father sa pagkabigo ni Steven na makuha ang kanilang target. Sa halip, ipinromote niya ang kanyang tauhan na nakapagbigay sa kanila ng mapa ng tunnel. Habang nag-uusap, napansin naman ni Steven ang isang lumang bodega na hindi kalayuan sa lugar at tama ang kanyang hinala. Doon nagtatago sina Danny at ang kanyang grupo. Samantala, naramdaman ni Danny ang papalapit na panganib kaya inutusan niya si Frank na ilayo sina Sheila at ang pari upang makatiyak na ligtas ang chip. Kahit mabigat sa loob, sumunod sila at iniwan si Danny mag-isa upang harapin ang mga kalaban. Di nagtagal, dumating ang mga armadong lalaki sa bodega. Puno ng kumpiyansa ang lalaki matapos ma-promote kaya't buong tapang niyang pinangunahan ang paglusob. Ngunit hindi nila alam na bawat sulok ng bodega ay may mga patibong, mga planong inihanda ni Danny. Habang pumapasok ang mga kalaban, isa-isang pinapatay ni Danny ang mga ito gamit ang talino, diskarte at tapang. Sa loob ng bodega, naganap ang isa na namang madugong labanan at isa-isang nalagas ang mga tauhan ng The Father sa kamay ni Danny. Ang lalaking dati tahimik na tindero, ngayon isang mandirigmang handang mamatay para sa katarungan. Matapos matagumpay na makuha ni Danny ang communication device ng kalaban, ginamit niya ito upang linlangin si Steven. Ipinadala niya ang isang senyas na magpapaniwala dito na natuntun na niya ang kinaroroonan ni Danny.
Ilang minuto lang ang lumipas, dumating si Steven kasama ang kanyang mga tauhan sa lumang bodega. Maingat silang gumalaw, sinuyod ang bawat sulok ng lugar na ngayon ay puno ng dugo at mga bangkay ng sarili nilang kasamahan. Ngunit kahit gaano sila kaingat, hindi pa rin nila nalusutan ang mga patibong ni Danny. Ilang sandali pa, bigla na lamang sumabog ang isa sa mga bomba. Winasak ang kalahati ng gusali at pinatay ang lahat ng tauhan ni Steven. Pagkatapos ng pagsabog, naiwan sina Danny at Steven, harapan at handang magtuos. Nagpalitan sila ng lakas at galit. Isang mabangis na laban ng dalawang mandirigmang parehong may dugo sa kamay at mabigat na nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanilang labanan, isa sa mga tauhan ni Steven ay buhay pa. Bigla itong umatake at binaril si Danny, dahilan upang maipit ito sa alanganin. Sa kabutihang palad, dumating sina Frank, Sheila at ang pari sa tamang oras upang atakihin ang lalaki. Nagkaroon naman ng panibagong pagkakataon si Danny gamit ang natitirang lakas na paralisa niya si Steven at tuluyan niyang pinabagsak ang mortal niyang kalaban. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang tumunog ang alarm ng relo ni Danny, isang pamilyar na tunog na nagpapaalala mula sa kanyang anak kung bakit siya patuloy na lumalaban. Habang nakahandusay si Danny at hinahabol ang hininga, napansin niya ang pulang nunal sa likod ng tainga ni Danny, eksaktong kapareho ng birthmark ng kanyang anak. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Danny. Nang hina siya at napatingin kay Steven, unti-unting napagtatanto ang masakit na katotohanan na ang kalaban niya ay ang sarili niyang anak na matagal na niyang hinahanap sa loob ng 10 taon. Ngunit si Steven, na walang kamalay-malay sa kanilang ugnayan, ay biglang umatake. Hindi lumaban si Danny. Sa halip, tinanggap niya ang patalim na ibinaon sa kanyang tiyan, isang sugat na ibinigay mismo ng kanyang anak na pinapangarap niyang muling mayakap. Sa gitna ng madamdaming sandaling iyon, tuluyang naintindihan ni Steven ang sitwasyon nang makita niya ang reaksyon ni Danny at marinig ang mga huling salitang binigkas nito. Doon niya napagtanto na ang lalaking halos napatay niya ay ang kanyang sariling ama. Ngunit bago pa man siya magsisi o makapagsalita, biglang dumating ang The Father. Mabilis niyang sinaksak muli si Danny sa tiyan at iniutos kay Steven na tapusin na ito. Ngunit sa pagkakataong iyon, tumanggi si Steven. Ang galit at inggit na matagal niya nang kinikimkim dahil mas pinaburan noon nito si Bella kaysa sa kanya ay sumabog. Sa halip na sundin ng utos, ang kanyang hawak na patalim ay ginamit niya dito. Pinagtanggol ang kanyang ama na minsan niya nang itinuring na kaaway. Pagkatapos ng insidente, si Danny ay na-confine sa hospital at nasa comatose condition, habang si Frank naman ay bumalik sa China upang manirahan sa bayan ng kanyang ama. Samantala, si Steven ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kanyang mga kasalanan. Sa pinakahuling eksena, makikita si Sheila sa airport kung saan nakipagkita siya sa pari. Malalaman sa huli na ang pari ay isa palang tapat na tauhan ng mafia at palihim na kinuha ang drive mula kay Sheila. Nagtapos ang pelikula sa hindi makapaniwalang mukha ni Sheila na nag-iwan ng isang misteryosong palaisipan sa susunod na kabanata. Ang moral lesson ng kwentong ito ay huwag basta-basta maniniwala sa pangako ng mga politiko dahil sa huli sila pala ang mga kawatan na magnanakaw sa kaban ng bayan. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.